yung ating solar setup. Yan. Para makatipid sa kuryente. So, ito yung papunta sa solar panel. Papasok siya dito sa breaker. Papunta dito sa solar charge controller. At saka ito. So, ito yung solar panel. Papasok dito. At ito yung itong dalawa na to, ito yung positive negative ng battery. So pupunta siya dito. Yan. Dito, pupunta dito sa battery. Itong battery naman pupunta siya dito sa may power inverter. Yan. Ito. At pag switch natin yan, lalabas yung kuryente dito na 220. Yan, pupunta din siya dito. Naglagay ako ng breaker. At ito nga yung kanyang saksakan. 220. Ayan. Ang ginawa ko, hindi ko na naka-on na lang palagi yan. So gumawa yung papunta dito na isa. Ito. Teka. Saan na yan? So ito. Yan. Itong isa. Yung positive nandito. Punta siya dito. Yung negative dito. So dito ko na isi-switch. Hindi na dito. Kasi baka pag masira dito, mahirap repairin. I-repair yan. Kaya gumawa ko dito ng switch niya. Yan. Yan. So nakikita nyo yung reading. 13.3 volts at 231 volts. 13 volts convert to AC, 231 volts. So yan, meron ng kuryente yan. So dito yung breaker. So subukan natin yung ilaw. Yan dun, yung ilaw. Yan. So isa, saka yung isa pa doon. Pailawin natin yung nandun. Sa 5 watts itong dalawa na yan. 5 watts. Dalawang ilaw, maliwanag na yan. Tsaka itong TV. Saksak natin itong TV. Ayan. Saksak natin itong TV. Pag tanghali, kahit diretsong gamitin nyo yung solar, pwede. Kasi meron yung panel na nagbaback up. Kasi para hindi sayang yung nagdi-discharge din kasi ito eh. Pag na-full charge nyo yung mga battery, hindi na siya magkakarga. Kumbaga tinatapon na lang niya yung sobrang kuryente para hindi masira yung ating mga battery. So ang gamitin kapag tanghali naman may araw. Ayan, pwede nyo gamitin yung kuryente sa araw para hindi masayang yung extra kuryente na natatapon. Pag gabi naman, syempre pwede pa rin gamitin itong mga to. Yun lang, malulubat. Siyempre, mababawasan yung laman ng battery. Pero sa tanghali, hindi mababawasan yan kasi parang yung solar panel pa lang nagbaback up dito ngayon. So, ayan. Naging tipid ng kuryente yan, mga idol. Ayan. Nakikita nyo, nasa 12.7, 12.5 dito.
Kung nakikita nyo, full charge pa rin yan. Hindi siya masyadong maaraw ngayon. Pag maaraw ngayon, nagiging 13 yan. Hindi yan nababawas. Yun. Pwede pang mag-charge ng isa pa. Isa pang outlet. So ayan, mga ka-solar. Mag-set up na rin kayo ng inyong battery ay ng inyong solar system para makatipid kayo ng kuryente. Dati yung binabayaran namin nasa 700 plus. Ngayon nasa 330, ganun lang. Halos kalahati. Halos kalahati yung binabayaran namin. Kasi pag tanghali, halos solar na yung ginagamit namin. Yan. So, bali ito. Meron akong battery dito na 12 in 12. So, nasa 3 buwan na siguro sa akin to. Saka ito, 6x12. 12 in 6. Yan. Nakaparallel na lang yan. Pinarallel ko na lang yan para kasi 12 volts yung gagamitin natin. Kaya parallel ang gagamitin natin. Wag yung pwede naman mag-series kaya lang magkaibang battery kasi. So ito maliit, ito malaki. 12 in 12 at 12 in 6 kaya parallel. Siguro balak ko pang bumili ng isa pang ganito para masuplayan mga rice cooker. Ito kasi hindi pa niya kaya yung rice cooker. Ito. Kasi yung rice cooker nasa 600 watts. No. Ito siguro nasa 1 pa lang to eh. Ilang watts pa lang to. Kunti. Maliit lang yung watts nito. Hindi ko pa na reading yung watts nito ah. Hindi pa kaya niyan yung 600 watts. Siguro mga 4 na ganito siguro bago kaya yung rice cooker. Pero at least ito may ilaw ka na. Pwede ka nang gumamit ng ilaw, TV. Yan. May ilaw ka na, may TV ka pa. Hanggang gabi na yan, pwede. Pag wala ng araw, yun lang. Parang yun na yung gagana, yung battery. Pero sa tanghali, ang gumagana dyan, parang yung solar panel pa lang. Ayan, mga solar. Hanggang dun muna mga solar.